So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So, ngayong araw, another update naman tayo about WPS na naman nating mahal to. So, ang video nito ay mula na naman kay Maharlika TV. So, meron itong pamagat na Carrier Strike Group ng Amerika sumugod sa South China Sea. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. Ano kayo nakapaloob sa video to? Kasi Carrier Strike Group ba naman? Alam naman natin na sobrang lakas din nitong Amerika kontra sa China, di ba? But yun, samahan nyo kung panoorin ang video to. So, ang video ito ay mula kay Maharlika TV. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan nyo yung YouTube channel natin, Pilipinoise. Sa mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Carrier Strike Group ng Amerika sumugod sa South China Sea. So, again, Maharlika TV, Pilipinoise. Like, comment, share, subscribe. Start. Yun, Maharlika TV. Subscribe nyo yan. Gulat na gulat ang China mga kapatid, hindi kasi inasahan ng mga ito na ang Naval Strike Group ng Amerika na pinangungunahan ng isang nuclear-powered aircraft carrier ay papasok sa karagatan ng Pilipinas, diretso sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Yun. Isa itong bihirang pagkakataon na talaga namang labis na ikakainis ng China dahil alam naman natin na ang kanilang militar ang gustong mag-isang magkaroon ng kontrol sa buong rehiyon. Maliban si Strike Group, Ang tanong, maungusan ba talaga nila? Though sabihin natin men kasi parang na-claim na ata na yung China yung pinakamalakas na sa usaping pandagat. Pero ang tanong, yung quality nito, kaya bang pumalag sa quality ng Amerika? 'Di ba? Baka puro quantity lang kasi. Baka bilang lang yung pinaparami pero yung quality ng mga kagamitan nila is ampaw. isa pang barko ng US ang naispata naman na binabaybay ang karagatang malapit sa Scarborough Shoal, kung saan malimit ding naglalagay sa lugar na ito ang mga barko ng Navy at Coast Guard ng China. Pag-usapan natin mga kapatid kung bakit pinasok ng US Navy Strike Group ang mga lugar na ito at malalaman din natin mamaya kung ano ang nagiging reaksyon ng China sa ginawang paglalayag na ito ng Amerika. At kung sakaling persahan naman nilang lapitan o bulabugin ng isang Naval Strike Group, titignan naman natin kung paano ito dedepensa. Bago tayo magpatuloy, Yun, Maharlika. sa ating mga viewer ang bawat video nating in-upload. Kaya naman sa ating mga dati ng subscribers at nais pang mag-subscribe, mangyaring papindot na lamang po ng all sa ating subscribe button. Sa gayon, Oo nga hindi na nga nagno-notify si Maharlika sa atin, men. Kasi parang, ewan ko na shadow ba nata siya or whatsoever. So, i-click lang natin yung subscribe, then i-click natin yung notification bell, kung gusto nating, ma-update sa kanya. Kasi kahit, din naman, men, kahit na naka-on ata or whatsoever, need mo talaga siyang, i-search mo rin siya paminsan-minsan. Anyways, congrats din para sa, 1 million subscriber ni Maharlika TV, ay updated at lagi kayong manonotify sa bawat video nating in-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Mabilis pala Ito to. ng December 24, 2024, isang ulat ang inilabas ng Newsweek kung saan isa umanong Naval Strike Group ng US Navy ang naglakbay patungo sa South China Sea. Ang nasabing strike group mga kapatid ay pinangungunahan ng aircraft carrier na USS Carl Vinson, Uy. kung saan bago sila dumiretso sa South China Sea, dumaan muna ang mga ito sa karagatan ng Sulu sa Pilipinas. Ang USS Carl Vinson aircraft carrier ay pangatlo sa Nimitz-class nuclear-powered super carrier. Isa ito sa 11 operational na aircraft carrier ng US Navy na mayroong humigit kumulang 3,000 na mga personnel at multiple destroyer na mga escort. Base sa mga Grabe, isang barko lang tapos 3,000 yung nasa loob. Grabe, ganyan karami yung nag-maintain sa barkong yan. Grabe. kapatid, simula nitong December 1, dalawang beses nang nagpadala ang US Navy ng aircraft carrier sa South China Sea. Una, pinadala nito ang isang carrier strike group na pinangungunahan ng USS Abraham Lincoln mula ito sa Middle East na kasalukuyan ang nakadaong sa kanyang daungan sa San Diego, California. Ang USS Carl Vinson Carrier Strike Group ang pangalawang ipinadala ng US sa rehiyon, kung saan kasama nito ang isang Ticonderoga-class guided missile cruiser na USS Princeton, gayon din ang dalawang Arleigh-class guided missile destroyer na USS Sterett at USS William P. Lawrence. Ang sabing strike group ay hindi lang sa dagat ng Sulu dumaan, binaybay din ng mga ito ang Surigao Strait na nasa timog silangang bahagi ng Pilipinas patungo Pakanluran. Ayon sa report ng US Navy, ang USS Carl Vinson ay mula pa sa kanyang home port sa San Diego, California, kung saan umalis ito at na-deploy noon pang kalagitnaan ng November. Grabe, sobrang astig din talagang panoorin ng mga barkong ito kapag, nagbabalandra sila ba or, parang nag-window-window.
Liban naman sa mga fighter jet na talagang pinatalaga na sa carrier na ito, dinagdag pa rito ang 6 na F-35C Lightning II na mula sa kanilang base sa Japan. Inaasahan na ang USS Carl Benson ay mananatili sa kanlurang karagatang Pasipiko, Yun. habang ang isa pang US aircraft carrier na USS Harry S. Truman ay kasalukuyan ng nasa Middle East upang protektahan naman ang Red Sea mula sa mga banta ng Houthi na nasa Yemen. Grabe, Bilang ano. karagdagan sa USS Carl Benson, Sobrang din talaga, men. Sobrang grabe din talaga yung function ng Amerika, ano. Especially kapag sa mga alyansa nila. Binibigyan talaga nila ng mga importansya. Like naka-ready talaga yung mga pandigma nila. Kahit nasabihin natin na yung China yung pinakamalakas or whatsoever, lugi naman sila sa sa paramihan ng mga itinanim ng Amerika sa iba't ibang bansa. Doon, I think doon nila hindi malalamangan yung Amerika eh. Paano ba naman itong China to, palaaway masyado, 'di ba? Lahat ng mga kalaban nila sinusuportahan ng US. So wala talaga. Hindi talaga nila mauungusan yung Amerika, men. idineploy din ng Amerika sa kanlurang karagatang Pasipiko ang kanilang isa pang carrier strike group na pinangungunahan naman ng USS George Washington. Isa ring nuclear-powered ang USS George Washington, mga kapatid, at tulad ng iba pang carrier ng US Navy, napapaligiran din ito ng mga matitinding destroyer na mga escort. Ayon sa US Navy, ang presensya ng kanilang mga carrier strike group sa iba't ibang bahagi ng karagatan, lalo na sa Red Sea at sa South China Sea, ay isang pagbibigay ng seguridad sa isang malayang paglalayag sa lahat ng mga sasakyang dagat at kahandaan na rin sa tumataas na mga tensyon. Maliban sa mga carrier strike group, naispatan din ng Philippine Navy ang isang research vessel o ocean surveillance ship ng Amerika na nasa paligid ng Panatag Shoal, habang nagsasagawa naman ang ilang China Coast Guard vessel ng pagpapatrolya sa lugar. Ayon sa mga ulat, bagamat malapit lamang si Scarborough ang nasabing barko ng Amerika, ngunit nanatili itong nasa labas ng 12 nautical miles ng teritoryo, hindi kagaya sa mga Diba? Mas mabuti ba yung Amerika, men, na kaalyansa natin? Hindi talaga pumapasok sa 12 nautical mile. Pero itong China, ang kakapal na mukha talaga. Like, sinusubok talaga nila tayo, men. Pinapasok yung 12 nautical mile natin tapos kapag sinisita, sila pa yung galit, anak ng tokwa. barko ng China na talagang pumasok na sa area at sila na mismo ang nagpatrolya. Gayunpaman, hindi nakapalag ang militar ng China sa hakbang na ito ng Amerika. Katunayan, base sa mga satellite image na ipinakita As usual, kailan ba naman pumalag yung China sa Amerika, puro lang naman sila kuda. ng US Navy, habang abala ang kanilang mga barkong pandigma sa paglalayag patungo sa South China Sea. Ang mga aircraft carrier naman ng China ay walang ginagawa at nakaangkla lamang sa home port nito sa Southern Hainan Island sa China. Bagaman marami pang mga barkong pandigma ang Navy at Coast Guard ng China ang nakakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ngunit walang report ang US Navy na pinigilan o Yung hinarang barko nila puro lang display lang sila ng mga ito. Ngayon, mga kapatid, kung sakali namang pumalag talaga ang China at magpumilit na lumapit sa carrier strike group ang kanilang mga barkong pandigma o mga fighter jet, ganito ang posibleng mangyari. Ang aircraft carrier ay napakahalaga para sa US Navy. Nagsisilbi itong military airport ng US na maaring magpalipat-lipat ng lokasyon kahit sa ang panig ng mundo hanggat mayroong karagatan. Grabe, no? Ang isang carrier ay tipikal na naglululan ng nasa 70 hanggang sa 80 mga aircraft. Kabilang dito ang mga fighter jet, bombers at mga support aircraft. Grabe. Kung pagmamasdan mo ang isang aircraft carrier, mapapansin na easy target ito dahil sa kanyang laki at mahirap maitago. Maaari itong atakihin gamit ang isang drone o mula sa mga barkong pandigma na mayroong long range na mga kanyon at cruise missile. Atakihin mula sa ilalim ng dagat gamit ang submarino na nagtataglay ng mga mapangwasak na mina at torpedo. Pwede rin itong atakihin gamit ang mga eroplano na mayroong matitinding bomba at missile. Ngunit Ang tanong, kung wala silang air defense or mga anti-missile or whatsoever. ang ganyang mga senaryo ay napaghandaan na ng US Navy. Kaya naman mayroong escort ang isang carrier na mga barkong pandigma na tinatawag nilang Carrier Battle Group. Ang Carrier Battle Group ay binubuo ng isang aircraft carrier kasama ang lula nitong mga eroplano, 2 guided missile cruiser, 2 destroyer, 1 frigate, 2 submarino at 1 supply ship. Grabe, ano? Kaya nga ako dati, men, kapag tinitingnan ko yung mga carrier na yan, parang sabi ko ba, grabe ito, kahit gaano kamahal to, kahit gaano katibay to, kung ano talaga atakihin to, pang malayuan, di magtatagal to. Pero na lang siguro kung meron silang mga air defense, pero syempre hindi din naman natin yan pwedeng panghawakan kasi yun nga, what if pagsabay-sabayin, di ba? Pero ngayon ko lang din na-gets na ito palang mga nasa gilid-gilid niya, yung mga nakabuntot sa kanya, yun pala yung magiging parang support ba? Di ba? Sila yung some kind, mga bodyguard kumbaga. So, doon pa lang, masasabi mo na oo nga pala, para mas lalo silang maging matibay.
Ang dalawang guided missile na escort nito ang siyang nakatokang atake sa mga target na nasa lupa gamit ang tinataglay nitong mga cruise missile. Ang dalawang destroyer naman ang magbibigay ng depensa sa grupo laban sa mga pag-atake na magmumula sa mga submarino at aircraft ng kaaway. Grabe, Ang isang no? frigate ay ginagamit bilang anti-submarine defense. Ang dalawang submarino ay dedepensa rin at aatake sa mga barko at submarino ng kaaway. Samantalang ang supply ship ang nagdadala sa lahat ng pangunahing kinakailangan ng battle group, gaya ng gasolina, pagkain at mga bala. Around the clock operation ang defense ang ginagawa ng carrier battle group. Layunin ng mga ito na maprotektahan ang bawat isa mula sa pag-atake na magmumula sa impapawid, sa dagat at sa kailaliman ng dagat. Ngayon mga kapatid, maliban sa mga barkong escort ng carrier, mayroon din kanya-kanyang trabaho ang bawat aircraft na nasa ibabaw nito. Halimbawa, trabaho ng mga FA-18 Hornet na atakihin ang mga ground target at itaboy ang mga enemy aircraft na nais lumapit sa grupo. Narito rin at Yun lang. Doon pa lang, wala na. Tagilid na sila. ang E2C Hawkeye na isang tactical warning and control system aircraft. Mayroon itong advanced radar system na siya namang nagbibigay ng update sa mga fighter jets tungkol sa mga aktibidad ng kaaway at karaniwang inilulunsad upang umalalay sa itaas ng carrier at gamitin ang kanyang radar upang mamonitor ang mga low-flying aircraft gaya ng mga drone, helicopter at maging mga foreign vessel. May mga helicopter din ang carrier na mayroong anti-submarine capability at pwedeng gamitin sa isang search and rescue operation. Mayroon din itong Grabe, no? electronic warfare aircraft na responsibilidad naman na i-jam ang mga radar ng kalaban at intercept ang kanilang mga komunikasyon. Grabe, hiyang-hiya yung ano dito ba? Yung pinagmamayabang na carrier ng China. Ang mabigyan naman ng kaukulang depensa ang buong battle group. Ang kanilang mga destroyer na nagtataglay ng mga matitinding radar system ang siyang nakamonitor at naghahanap ng mga papalapit na aircraft. Pinapagana naman ng mga destroyer at frigate ang kanilang mga sonar at magnetic sensor upang humagilap ng mga papalapit na submarino. Isa lang ang layunin ng carrier battle group. Gumagawa sila ng tinatawag na cell bubble palibot sa carrier nang walang pinapayagang pumasok ng walang permiso. Grabe, Kaya naman, no? isang mapanganib na hakbang para sa mga barkong pandigma ng China kung magpupumilit silang itaboy o gambalain ng carrier battle group ng Amerika. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinyon, Grabe, solid na kaalaman yun, men. So, yun lang naman muna. So, ang video yun ay mula kay Maharlika TV. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin. At yun nga, i-click nyo yung notification bell, men. Kasi parang na-shadow ban na ata siya. Kasi 1 million yung subscriber niya. Pero yun, ang konti na lang ng views niya. Medyo na siya sa 100,000 views. So, supportahan natin si Maharlika TV, men. 1 million subscriber na siya ngayon. Tapos, yun, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan, supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Aces. Kita nyo naman yun. Yun pala yung Carrier Strike Group. Grabe, sobrang solid pala nun. Ako talaga dati kapag tinitingnan ko yung mga yung mga tawag dyan, mga carrier nila, Carrier Strike Group or ship whatsoever. Sabi ko ba, pronto sa atake. Like dito magtatagal. Kasi sobrang laki. Tapos sobrang, for sure, sobrang bagal ng takbo niyan. O sige, kahit sabihin natin mabilis yung takbo niya, pero mabagal pa rin siya kung titingnan kasi malaki siya eh. 'Di ba? So parang easy target lang siya sa mga missile. Ano yun? Parang may tao. Pero yun nga, parang nagiging siya, parang nagiging easy siya na nawala tuloy ako, may tao kasi sa labas eh. So, yun lang naman, yun nga yung pag-aakala ko dati na parang easy target lang siya. Pero yun nga, kung may air defense naman, mahahandle niya rin naman siguro yung sarili niya. Ang tanong ko lang talaga dito, yung mga ganitong carrier strike, uubra kaya to sa Israel? Kasi alam naman natin na yung diskarte talaga ng Israel kapag nawa-war sila is yung mga ganyan, mga ports, mga carrier na yung mga targets nila. Halimbawa lang naman, America versus Israel. Diba? Tapos aatakihin ng Israel yung carrier nila. Magtatagal kaya yun? Kayo, any opinion guys? Kasi kung China yung aatake sa carrier ng US, for sure wala silang panamamin. Like mga nasa 3% lang siguro yung chance nila na mauga nila yung Amerika. Kaya nga puro lang sila pagbabanta, diba? So hindi talaga nila mauungusan yung diskarte, yung taktika ng Amerika, men. Kung mga ganito lang yung usapan, diba? Na parang patalinuhan. Kasi ang China kasi nagpo-focus lang sila sa paramihan. Yun nga, yung carrier nila, pang display na lang. Ay ewan ko kung bakit hindi nila ibabalandra yan. Dahil ba, hindi sila confident. Baka good for lang yan, 1,000 kilometers na biyahe or 1,000 nautical mile tapos masisira na, diba? So
Siguro, display lang nila yan. So, yun lang naman. Ngayon, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Marlika TV. Filipino is like, comment, share, subscribe. Filipino is